Si Katuna Lounge po at the same time, yun din po sa gilid, kung napapansin niyo yung kanina pinuntahan natin during the opening program, yun po ang tinatawag natin na si Katuna Lounge. Ang si Katuna Lounge po ay ang venue natin kung merong mga conventions, kung meron pong mga meetings, kung meron pong mga special activity yung mga kadete. During Friday night po, nagkakaroon kami ng Cadets Night. During the Cadets Night, yung mga kadete po, binibigyan natin sila ng time para mag-express ng kanilang mga talents. So dito natin yung ginagawa sa si Katuna Lounge. Ito pong nasa gilid ng si Katuna Lounge, yan po ang tinatawag natin na Officers Quarter. So yung Institute Director natin po, si Sir Alex Enriquez, kasama na rin po yung ibang staff ng MIS, dyan po sila nakastay sa Officers Quarters. Dito yung nasa likod po na building na yung nangingibabaw, yun po ang ating Fairmont House. Yung Fairmont House po, intended yan para sa ating mga personnel from cruise ship. May mga upgrading po tayo dito ng mga estudyante na mula sa mga cruise ship na barko. So dyan po sila nagkakaroon ng kanilang mga practicums. Ayun. O, dyan po sa loob, dyan sila nagluluto, dyan po sila nagkakandak ng parang setup. At the same time po, classroom instruction venue din po yan ng inyong mga anak. So most of the time po, yung mga klase nila, dyan gaganapin sa Fairmont House. Kasi yan po talaga yung parang classroom building ng MIS. So pupunta pa po ba tayo o dadalhin ko kayo sa may gali? Ano yung gali? Okay, yung gali po, yung mess hall kung saan kumakain yung mga kadete para makita natin at makita niyo yung pagkain na kinakain ng mga kadete natin. O, diretso na lang tayo sir. Anyway, nakapunta naman kayo doon kanina. Yung Fairmont House natin, the same na naman po yung setting dito sa MOL building. Puro mga classrooms po halos kadalasan. Eto po, dito po sila nagkakandak ng volleyball game during Saturday afternoon. Kung gusto po nilang mag-volleyball, so dito sila naglalaro. May mga mangga din po tayo dito, may mga chiko tayo dito. Yan po ay pwedeng kainin ng mga kadete, basta't magpaalam lang. Kasi pag hindi po nagpapaalam, baka ma-charge tayo ng feeling. Minsan nga po, diskarte na lang, maglalaro kami ng volleyball, itatapon namin yung bola dun sa malayo hanggang sa mangga. Kunwari, hahabulin namin yung bola, pero mangga yung hinahabol namin. Sir, ang MIS parang almost parang maabot na 95, diba? Oo, 90 pa ito sir, mga mas maaga pa sir, yung construction sir, mas maaga pa po. Pipinsin sir, hindi sabay-sabay yung pagkakagawa, parang so, eto po yung ating mga kadete, sir and ma'am, they're about to take their lunch. So, pumapasok po sila sa loob ng ating mess hall. So, anong year na sila? Eto sir, ito yung mga kasama ko po na pre-C training. Ito po yung mga graduate sa third year nila last year. I mean, yung nung March po, nung March. So, ngayon po, kagaya ng sinabi ko, dahil sa yung program namin, iba sa program ng mga anak ninyo, kailangan pa namin kumuha ng pre-C training sa loob ng 2 at saka 3 buwan. Bago Itong sumakay. pre-C training po ma'am, sir, 2 po ito. Kasi pag yung mga kadete po, hinahati natin sa 2, ang ibang mga kadete mapupunta sa Magsaysay Maritime Corporation, ang iba naman po mapupunta sa MOL. Ano po yung basehan natin ng seleksyon? Kung sino po yung nag-sponsor ng anak ninyo during sa pag-aaral nila, doon po sila mapupunta. So, ibig sabihin po, kung yung anak ninyo napunta sa MOL yung nagpapaaral sa kanya. Oo. Ang pagkakaiba lang po, pag MMC ka, mas maaga kang uuwi. Kasi po yung training ng MMC, umaabot lamang ng 1 buwan at 1 linggo, kagaya sa amin. Yung MOL po, umaabot ng halos 3 buwan. Kasi mas marami po silang kurso. Pero anyway, hindi naman po issue kung saan napupunta yung anak. Kasi ang assurance doon, makakasakay. Yun ang mahalaga. Oo. Tama. So, papasok tayo. Para makita natin yung Tama. medical setup po. Pasok kayo sir para makita niyo po yung ating setup sa loob. Stand by! All hands straight! Yes, yes, straight! Center! Peace! Lift your chain away from the table. Move! Next! Take! Sit! So sir and ma'am, ito po ang setup natin
is the typical setup po ng mga kadete habang sila kumakain. Yung standard food po natin dito sa loob ng MIS, ang answer po meron tayo. Make us strong. Make us strong. Do your will. Do your will. Meron tayong isda, meron tayong every meal po yan, every meal, tapos sa pagkulang po yan. Last Serve, master, serve. Serve, master, serve. From the right mouth. Wait, is that your next? Yes, that's your next. Kung magkakaroon hanggang sa kanya kainin, walang problema. Meron tayong mga KP dito, yung tinatawag natin na teaching personnel po. Sila yung nag-a-assist sa inyong mga anak habang kumakain. Sila po yung nagbibigay ng pagkain. Kung kailangan nila ng tubig, nagre-refill ng tubig. Kung kailangan nila ng rice, sila po yung nagbibigay ng rice. So, dito na lang po tayo dadaan palabas para makadaan kayo dito sa may ano po. Let's get. Dito tayo. So sa pagkain po, encourage namin yung mga anak ninyo to always maintain proper posture. Siyempre po, bakit naman ba kumakain tayo ng medyo nakaslaw? So, good afternoon sir. So that's why po ang ginagawa namin dito, meron tayong mga seniors, yung mga seniors po natin, sila yung nag-a-assist para at all times, nag-maintain po ng mga kalete yung proper posture nila. Stop, stop. So we also encourage your sons na from time to time, kailangan po talagang i-consume nila lahat ng pagkain. Kasi syempre marami pong nagugutom, kaya ang sarap-sarap ng ulam nila, sarap-sarap ng pagkain nila. So talagang ini-encourage namin sila at binibigyan namin sila ng gulay. Kasi may ibang mga bata po na hindi kumakain ng gulay. So dito, sinasanay namin sila para kumain ng gulay. Kasi yung gulay syempre ma-healthy po sa katawan natin. So far, medyo puno po ang ating mess hall ngayon kasi yung capacity nito hindi ko lang 200 persons. So halos umaabot na po sila ng 200 kaya halos puno din na rin po tayo dito. So ganito kasarap po ang pagkain dito sa MIS from Monday down to Sunday. 3 meals a day. So baka gusto niyo magpa-picture taking sir. Kumakain sila eh. Bawal yun. Kumakain. So ano po, lalabas na tayo? Oo, labas Okay, na baka- tayo kasi kumakain sila Mas lalo tayo. eh. O, Baka hindi makakain. Tsaka nakakagutom din po sa part natin, tumitingin tayo ng masasarap na pagkain. Oo nga eh. So itong mga buildings natin sa loob po, naging sumunod from side to side, meron tayong mga nakakipay po, mga comfort room. Para in case po na naiihi sila o gusto ko nilang magbawa ng something like that. So, marami tayong accessible po para sa lahat ng mga sasakyan. So, ito po ang totality ng Magsaysay Institute of Shipping. Sa mga buildings po, ito po yung ating 3 main buildings na nabanggit ko sa inyo kanina. So, dito po sa loob ng 10 months, the next 10 months, dito po maninirahan ang inyong mga anak. So, napansin naman ninyo how quality the service is inside MIS, diba? So, Yes. tayo mga parents, makakasabi tayo na talagang we are confident. Confident tayo na iwan yung mga anak natin dito. Kasi unang-una sa lahat po, assured natin na makikain sila ng maayos, meron silang magandang matutulugan, quality po ang education, at the same time, makakaiwas sa bisyo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi siyempre po, controlled yung mga estudyante dito sa loob, so maiiwasan na ma-influensyahan sila ng mga barkada sa labas. So far po, okay ba ang tour natin? Yes, okay na okay. Thank you salamat very po, much. Ginugutom na kayo.